Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang kalsada sa General Santos City na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Bukod kasi sa mga gumuhong gusali, nagkaroon din ng landslide sa lugar. Ang detalye sa report ni Regine Lanuza. Bukod sa mga negosyo at establishmento, nakapagtala rin ang General Santos City ng mga pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Dito sa San Jose Tiboli Road, ilang bahagi ang delikadong daanan. Mula sa Jensen proper, sasalubong na agad ang isang lane na lamang na madaraanan dahil natabunan ang bahagi ng kalsada ng mga debris mula sa landslide. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa road clearing operation. May ilan ding kalsada na isang linya na lamang dahil gumuho naman ang lupang pinapatungan nito. May ilan din na umangat na ang semento sa kalsada. Isa ang daanang ito sa mga infrastrukturang nasira dahil sa naranasang 7.8 magnitude na lindol. Dahil dito, kanya-kanya ng estratehiya ang mga motorista rito upang makapunta patungong Jensen at makabalik sa Tiboli, South Cotabato. Kaya't ibang-ibang paraan ang ginagawa ng mga motorista, kung saan ang iba sa kanila ay dito na lamang sa gilid dumadaan. Kabilang narito si Justoni Baral na naghatid lamang sa kanyang magulang sa South Cotabato. Matapos gumuho ang nasabing kalsada, siya na mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging delikado ng lugar. Pahirapan anya ang pagbiyahe. Lisod kayo, ma'am. Nga naman, sir. Ay, lahi man yun nga kanang Upside hapsay lang ka ano. Pag-agi na pero karon lisod na kayo. Buwan tahon lang na mo nga para maabot lang milig to Tiboli. Si Greggy naman, problemado kung paano dadalhin ang kanyang mga produktong gulay sa palengke dahil sa nasirang kalsada. Sa susunod na linggo na siya mag-aani, pero hindi niya alam kung saan ito idadaan. Manang pinaka-problema na mo, ma'am, kung mag-harvest wala man may dito kayo, wala may agyanan. Ma'am na kung among kanre ba, kaimtangre. Personal itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon at tiningnan ang sitwasyon. Aminado ang kalihim na hindi na maaaring muling itayo rito ang kalsada at kailangang bilhin ang lupang katabi kung saan itatayo ang bagong kalsada. Mahalagaan niya ang nasabing daan kaya prioridad ito ng gobyerno. Wala rin dapat ipag-alala sa budget dahil may sapat na pondo ang nasabing ahensya. Hindi pa natin masasabing buo, no? Pero malaki ang damage, no? Up to 1.2, 1.3 billion na today. So, ang aasahan natin, gagakit pa yan. Pero ang pinaka-importante ang paspasan yung trabaho para ma-restore natin to normal yung sitwasyon. No? Yun ang pinaka-importante. And yung critical roads tulad nitong Jensen, San Jose, Tiboli, papuntang South Cotabato, critical na road to eh. Hindi lang for yung mga kababayan natin, pero pati yung mga goods na dumadaan dito, pagkain, fuel, lahat, no, dumadaan dito. So, kailangan maayos tayo ng mabigas. Pero hindi biro itong damage na to. No? So, kailangan ngang ma-design ng tama and then gawin na. So, magsa-start na tayo ngayon. Sa ngayon, nag-utos din siyang bilisan ang pagsasaayos ng kalsada upang hindi na mahirapan ang mga residente. Mula sa General Santos City, Regine Lanuza, para sa Bayan.